Beshua, good morning, happy Saturday. Day off ko ngayon. Tayo pupunta na naman ng city. Medyo maaraw, pero ayos lang yan. Time to relax naman. Magliwaliw ng kaunti. So mga Beshua, pandito ako sa Almire kasi dadaan ako sa Almire Pinoy Store, may ibabalik lang ako bago ko pumunta ng city. Maglalakad lang tayo mga 15 minutes. Kailangan bilisan ko para maabutin ko yung next train papunta sa city. O, diba? Yung mga buildings. Yun, at ang aking napagbentahan ay naibili ko din naman ng grocery, o diba? Pag talaga tayo yung masinop, kikita tayo. Masaya ako. Nakabili ako ng gabi na panglaing. Tapos bibili na lang ako ng gata para maglalaing kami ngayon. Sarap. So ayun mga Beshua, nakasakay na ulit ako ng train papunta ng city at siguro mga 30 minutes or 40 minutes yung aking biyahe. And yung aking sinakayang train ay dadaan sa airport, as in ang airport po din ang ilalim ay train station. O ayan, nakita nyo, Schiphol Airport, at dyan ako pupunta kapag pauwi na ng Pilipinas mga Beshuaps. Ayan, nasa city na naman po tayo mga Besh. Daming tao. Daming tao. Muna tayo ng action kasi bibili ako ng tape para sa aking box. Tapos may bibilin din ako dyan. Ay, kapoy lagi o yung mga Besh. Pero ganun talaga ang buhay. Daming tao dito sa city, ang daming magaganda. Charis. Binili ko ng chocolate si Opa. Ito yung favorite niya eh. Yung isang chocolate kasi na dinala ko nakaraan, di niya kinakain. So, ito lang. Belgian chocolate kasi to. So, may bibilin lang ako dyan. Tapos gala konti, punta kay Ining. So, ayun, bibili ako ng bigas at saka ng beef. Kasi lagi na lang ako nakikikain ng libre kay Ining na uubos ko ang bigas. Charis. Hindi kasi 'di ba lahat naman tayo ay nagtatrabaho at mahal na ang bilihin. So dapat mag-share din naman tayo mga Beshua. Although hindi naman sinabi ni Ining na bumili ako, pero syempre mag-usang loob na tayo. Abado na ako laging nakikitulog wag ganun. Tsaka paborito niya talaga ang beef kaya bumili ako niyan mga Beshuaps. So nabili ko na lahat ng dapat bilhin at pwede na tayong gumala saglit bago tayo pumunta kay Ining. Yun na rin ang city na lagi kong inapakita sa inyo mga Beshuaps. Maggala muna tayo saglit bago tayo magpahinga. Minsan na nga lang lumabas ng bahay, hindi ka paggagala, aba. Ano na yan? Nakaihilang ako dun sa restaurant. Ngayon gagala na tayo kasi may festival fair ngayon. Lahat ng mga embassies nandun. So, magbuburaw tayo sa Philippine Embassy. Tingnan natin sino mga nandun. Sana may libreng tinapay. Gutom na ako. Yung sinasabi kong embassy, tawag nito, event ng mga embassy. So kahit mag-isa lang ako, okay lang yan, enjoy natin ang buhay. So ayun na nga mga Beshua, at ako ay mag-isa lang. So ako'y nag-ikot-ikot. Nung una wala akong nakikitang kakilala at medyo malungkot. First time kong pumarini na walang kasama, walang kaibigan. Pero ayos lang. Nakataas ang aking kamay kasi sobrang tatangkad ng mga tao. At ayun na nga, nakita ko ang aking isang Beshua na si Jessica Nadini na ang kain. Kasama ang kanyang mag-asawa, ang kanyang pamilya. So, ang inatawag na embassy fair is mga embassy ng iba't ibang country na nadini sa Netherlands. So, dini pinapakita yung bawat kultura ng bawat country, kung ano yung mga products nila, kung ano yung mga tradition nila, pati mga traditional food. So maraming nakapila sa mga bawat booth. Sa Philippine Embassy, ang meron is halo-halo, kwek-kwek, tokneneng, fishball, basta yung mga street food. Tapos may mga tinapay, tapos may halo-halo. Blockbuster ang kanilang halo-halo at ang kanilang dinuguan mga Beshua. So ayan, napakaraming tao, iba-ibang lahi mga Beshua, pero wala kang mababalita ang nagkagulo o nagkasapakan kasi very mababait ang mga tao din pati ang mga Pilipino ay nahahawa na sa kabaitan at ka-generous ng mga tao din mga Beshua. So ayun, ang tatangkad nila. At hirap na hirap akong mag-vlog, nakalimutan kong dali ng aking stick. So 'di ba? Yan, pinapakita ko lang sa inyo ano-ano yung mga booth na nandito, ano yung mga pagkain, mga Beshua.
Ito ang South Korea. Pipila sana ako, ang kaso lang, napakahaba ng pila kaya wag mo lang mga besh. I-mute ko at ako ay nag-voice over na lang kasi napakaraming music. Ay sayang din naman ang ating akitain sa YouTube mga besh. So, kung di nga pa nyo pala alam ang aking YouTube page, ay dalawin nyo rin mga beshiwap. So, ayun, kung ano ina-upload ko sa Facebook, ina-upload ko din siya sa YouTube mga beshiwap. So, Jersey May 19 po ang aking YouTube or Jersey May in Netherlands mga beshiwap. So, ari na nga ni mga beshiwaps at ako'y nasa kalagitnaan. Tingin-tingin lang ako mga besh hanggang sa marating ko ang kinaroroonan ng pwesto ng Philippine Embassy kasi titingnan ko kung anong makakain doon. Kasi may halo-halo balita ko. So, pero ending, di rin ako pila kaya napakahaba ng pila. So, mingit lang ako sa kaibigan ko. Hindi nakasabay lang ako ng pagbili ng kwek-kwek. Ayan, yung Philippine Embassy. Ayan, so, pag kita ko, may kakilala ko at sabi niya, isabay na daw niya yung bibilin ko. So, tapos na ako kumain at pinakita ko dito ang kakilala ko mga beshiwap. So, ayun, since wala nga naman akong kasama, saglit lang pagkakain ko ng kwek-kwek at fishbowl, ay umalis na ako at ako'y pupunta pa sa bahay ng ni Ining at kami magluluto ng laing. Pero ending pagdating ko, may niluto na siya kasi naiibig din daw pala siya ng laing. So, ayun, nakakatuwa pero medyo mahal at medyo pricey kasi mahal yung pwestong kanilang kinatatayuan o yung ano dyan, yung binabayaran. Kaya naiintindihan naman namin yun mga beshiwap. So, ayan, may mga nagsasayawan pa. Ito ay isang pinakamasayang festival every year dito. So, ayun. Papunta na ako sa bahay ni Ning. Marami ako nakitang kakilala ko doon. Ang init ng suot ko ngayon na in fairness, nakakainis. T-shirt na nga lang ako, init pa. Ayan. Ay, sana ako papuntang Central, pero wag na lang kasi marami tayong nakikitang mga event-event. And pang vlog na rin. All drain. Daming tao ngayon dito kasi daming event. Or, ayan po. Tingnan natin kung ano yan. Ook de jury weer op hun plaats. De keuze van de is het de tijd van Team Service Club van 13:36. Gaat dat de snelste van de ook gaan worden? We hebben ook nog gezien natuurlijk dat de Hollandse ophaalbrug die is toch echt wel tricky. Aan de rand van het water. Ay nako, walang mapwestuhan. Katangkad nila eh. Tsaka ang init mga besh. Maraming tao. Uwi na ako kay Ining. Pagod na ako. Dito yung pinakang ano. Doon tayo sa ilalim. Grabe, saya ko naman for today's video. Ang dami kong nakitang tao. Yung mga nagbabike. Ja, inderdaad, daar ben ik lang niet over geweest. Ja, ik zie het tactiek wel. Ja, inderdaad. Er is er maar één jury die hier toekomen bij deze creatie. Ja, ze kunnen het wel zien. Het voorbeeld kan niemand zien bij, maar zij wel, dus het wordt heel spannend. Ik verwacht ook een beste jury, dat is geworden. Oh! Oh! Ik zal wel hebben hier. Ja, die had ik. Maar ik heb het kijken. En een boodschap voor. We zien in 3, 2, 1. Nou, de punt van de jury waren in ieder geval fantastisch van het team van de Tendemans. Het is Ari die 40 jaar is geworden en David even react heeft. Dit is wel knap. Dit is wel heel knap. Het publiek is het mee eens. Maar gaan we beginnen? Ja, maar dat is een soort van human pick zijn. Dus kijk naar ons Marjan, kijk naar ons. Ik zie mensen schoenen alleen maar van binnen. Ik kijk niet naar mensen op de buitenkant. Wat bedoel je? Ja, ik denk dat dit ook door de ga je een stuk gebouwd hebt. Ja, een stuk buiten, dan is er een makkie. Nou, ik denk dat dit een hipkopschrijver wordt voor het beste interview op de Sojabanen wordt. Dan gaan we eens over van de jury. Wat hebben jullie de bigrijzers? Misschien alsjeblieft niet. Oh! Oei! Tess, waarom een 3? Wij noemen dit stretchshaming, maar ik denk al dat het over het ontwerp van de fiets gaat. Ik zie alleen maar dingen die ik wel heel graag zie. Niets dan liefde voor jullie en ik hoop van harte dat jullie het bij ons gaan halen. Nou, laat heel Den Haag weten dat jullie
vieren zijn. Team de Bekker is in 3, 2, 1. Ja, daar gaat Sturkenbouten met bijna Bram. Ze hebben gezegd dat ze in richting de strijd gaan worden. Maar wat dat betreft is het niet wat spannend. Nakakaloka yung weather. Pag naka-jacket ka, mainit. Pag hinubad mo yung jacket, malamig kasi mahangin. Papunta na ako ng Central. Papunta na ako kay Ini. Later. Yan, dahil ho tayo ay kumain ako ng marami, naka-2 rice ako. Ayan, maglakad tayo. Yan, dapat ganito sa Pilipinas. May gubat sa syudad. Para hindi bumabaha kung may leak pa. May mga bahay pala dito, ano? Pero nakakatakot naman. Ganda, oh. Mga chestnut. Ang tahimik na lugar dito. Ano yung doon? Ah, Museum. Time check, 7:25 ng gabi. Ito na ang huling hirit ng summer. Mag-autumn na. Walking lang tayo para bumaba ang ating kinain. Castle Paladini, oh. May ginto, mga besh. Oh, ayan, oh, laghariin na natin. Nako, kung sa Pinas yan, wala nang natira dyan. Napatimbang na yan. Maganda sana to kung may mga bulaklak, no? Sa gilid. Lo, ang ganda naman dito. Pwede mo magpa-picture dyan sa labas? Ayan. Magpipicture pa nga doon sa may pinto. Oh, yeah? Walang tao? Oh, Meron. sayang. Wala na, hindi na ano ngayon. Pag mga hours lang na hanggang. Kahit ho ako yumaman, maging milyonaryo, ay hindi ako kapatayo ng ganaring bahay. Mahirap linisin. Ah, ito pala yung main, nila. Main door. Ayan, oh. Galing. Daw tayo sa bundok. Ayun nga, pataas, no? Ba? Ngayon ako nakakita ng ganyang kataas lupa dito sa Netherlands. Ay, ang galing. May pala sa likod, oh. Exit. No? May exit door. Ayan na yung, ng autumn. Kulay ng autumn. Brown, orange, yellow. Siguro doon yung bahay ng utusan. No? Ang galing yun, no? May bahay doon, eh. Malamang isa yan sa mga mansion ng mga royal family dito, no? Tapos hindi na nagagamit sa sobrang dami. Yan, naging museum na lang. Ha, may usa pala dito. Hala, totoo nga, may bundok. First time ko talaga makakita ng ganito kataas na lupa dito. Merong usa. May wild deer. Lumot to, di ba? Anong nga tawag dyan? Yung pinapakain sa tilapia. Oo. Pwede ko umakyat doon? Oo. Mag-hiking tayo. 7 ng gabi. 7:36 na. Ang baga ni Riho ang salungahin papunta ng pawikan at ng matalim. So, magasanay na ako. Parang totoo, eh. Pwede naman magmotor pa paraon. Hindi mo lang tayo nagdalang tubig. Ay. Makita mo dyan ha? Yeah? Tingnan yung lupa. Kasi ang Netherlands is above sea level. Dati itong dagat, ginawa lang talagang Parang tambak lang yan. Oo. Tambak lang yan, pustahan. Kasi ang Netherlands ay man-made country. Ang dami ng bakat ng sapatos. Ang dami na nag-hiking dito.
Ay, ningal ako. Ito ay acorn, Hinagan own. Yung sa Ice Age. Ito ho ay pwede din gawing alak or beer. Babaw. Building home hindi tapos din ay baka nakurakot ni kontraktor ang budget kaya hindi natapos. At tingnan daw natin. Para namin nasa desierto. Oh. Grabing pinong buhangin, no? Ang ganda. Pero mas maganda yun, di ba? A few moments later. Ay, pauwi na rin sa wakas. Nakakapagod din mag-walking. Para pag uwi, inom tubig, palit, damit, pahinga, tulog. Whew! Time check, 8:18 ng gabi. Ayan, ang gaganda ho ng bahay din eh. Mga mansyon. Mansyon ang kapitbahay ni Ining. Naglalakad pa rin kami, sakit na ng tuhod ko. Nirarayo mo na ako. The next day. Good morning mga Beshi Waps. Happy Sunday at nandito na naman tayo sa mahiwagang lagusan ni Ining. Palabas na po tayo ng Encantadia. At papunta na po tayo ng Distrito 6. Magsisimba naman tayo at magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya at pagpapala. Good morning! 2 hours later. Tapos na magsimba, tapos na kumain at umattend ng rally. Pauwi na ako mga Beshi Waps. Ayan, sasakay na tayo. Nandiyan na ang aking train. Tapos na naman ang weekend ni Inday. Nakakapagod pero okay lang, masaya. At least nalibang at na-relax kahit paano. So, dito tayo sasakay. Hours later. Sabi naman mag-park are eh. Dini pa sa harap ng bike ko talaga. So nakauwi na ho si Inday sa probinsya. Ito nga pala yung parking ng bike sa may train station. Diyos ko, pinarihirapan ako na rin eh. Ingat na ingat ako sa bike ko. Tingnan nyo naman yung gas-gas niya oh. Feeling ko matagal na tong bike na to kinakalawang na eh. Hindi na kinuha. Dito lang siya. Dito yung nakapark kahapon eh. Gas-gasan tuloy yung bike ko. Ingat na ingat ako eh. Ay! Later. So mga Beshi Wap, nasa bahay na si Inday at kaya maaga ko umuwi is dahil dito. Ayan, pipick upin na ang ating balikbayan box at lalagyan ko na ng name para mamaya wala ng problema. Mabilis na lang. So, lalagyan ko pa nitong tape sa ibabaw tsaka duct tape sa ilalim tapos itong pangalan.